Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Mayo 2025, May 20, 2025. At ang oras po dito ngayon sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa sinasabi ni Sara Duterte na blood bath. Yan po ang sinasabi niya, yung remarks niya dyan sa impeachment trial. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Ang title po ay VP Sara Duterte bloodbath remark on impeachment. Ayan po ay papabulaanan po natin yan. Opo. Mali yan kung yan ang assumption niya, mali po yan. Ang ibig pong sabihin sa bloodbath ay dadanag ang dugo o maliligo ng dugo o blood bath. Aywan ko bakit niya ginagamit yan. Siguro ay yan ang naririnig niya parati. Opo, o bali wala na sa kanya yan kasi nga ay pangkaraniwan na lang sa kanya o style na niya yan. Ganon yan pero mali po yan. Ayan nga po, isinulat ko na dyan, bakit ganoon? Bakit bloodbath ang remark? Parang wala sa hulog. Bakit bloodbath ang impeachment? Quasi-judicial body po yan. The Senate will transform itself to a quasi-judicial body temporarily. Quasi-judicial means semi or semi-judicial, parang judicial. Hindi ba? Parang judicial body. Although na hindi sila judicial body, kasi nga hindi naman sila mga attorney yung lahat dyan Hindi ba? Ay okay, ipagpalagay na lang na sila ay magta-transform sa quasi-judicial body. At yan po ay minana pa natin yan sa panahon ng mga Romans 2,000 years ago. May pinanggalingan yan. Bakit ganyan? Bakit nai-impeach ang presidente o ang vice president o ang chief justice? Minana pa natin yan sa panahon ng Romans. Yang ganyan. O minana natin yan sa Amerika. Yung Amerika naman ay kumopya rin lang iyan sa sa Europa bakit ngayon sasabihin na bloodbath ay nga yan, judicial yan, quasi-judicial body yan. Ipapalad mo ang mga dokumento, pag-aaralan ang mga dokumento. Bakit bloodbath yan? At saka isa pa, ay wala namang ibibilanggo dyan sa impeachment Matatanggal lang sa posisyon. Kaya anong pakialam ng dyan? Bloodbath dyan. Hindi ba? Posisyon lang po yan. At ang posisyon ay nawawala talaga yan. 6 years lang yan bakit magba-bloodbath? Pagkatapos ng term, wala na yan. Yan po ang masasabi ko dyan na iba ang pag-iisip. O iba ang training niya siguro o iba ang nakagisnan niya. Ganyan siguro. Kaya napakadelikado po yan. Napakadelikado kahit na dun sa mga sumusuporta dyan. At mamaya nga ay ilalahad ko yung
yung mga Bible verse, bakit delikado yan? Kahit na yung sumasama dyan o yung mga sumusuporta dyan, delikado pa rin po kayo. Opo. At nakikita na po natin sa ngayong panahon na itong araw na ito, tignan nyo po ang mga balita. Hindi ba? Yung mga dating kasamahan ni Duterte, ay nai-involve sa mga malalaking anomalya. Magkasunod po yun, si Alvarez, hindi ba? Si Congressman Alvarez na naging speaker, Pantaleon Alvarez, ay isinuplong ng kanyang panganay na anak na lalaki. Hindi ba? Nagtayo pala ng mansion sa over the hilltop. At yung lugar na yan ay 20 hectares. Tatalakayin ko po yan, yung iyan kasi dito sa amin, dito sa Zambales po, halos ganyan na rin ang nangyayari. Opo, wala ako sa Zambales pero namomonitor ko. Opo, kasi yung Zambales at saka Capas Road, Tarlac, Zambales Tarlac Road ay malapit na matapos. Kaya yung mga lupa doon na dadaanan doon, magiging residential yan, nag-aagawan na. Ayun, ayun, ay may kalsada na Kaya kahit na bundok yan, ay magiging residential na yan. Opo. Ikikwento ko yan sa inyo. Ngayon ay, yun nga at itong susunod ay si Arnel Ignacio na dati ring bataan yan ni Kwan. Appointee yan ni Kwan ni Duterte O nai-involve ngayon sa 1.4 yung pagbili ng lupa, scam, hindi ba? Diyan sa malapit sa Ninoy Aquino International Airport. Bumili siya ng lupa o yung uwa, pero hindi dumaan sa Board of Trustee. Hindi ba? At ito ngayon, itong panghuli, yung Duterte Youth pala, abay grabe pala yan, hindi pala nagparehistro yan. Hindi, ang sinasabi kasi sa batas ay kailangan ay mag-publish sila, yung mga party list po mag-publish po sa 2 print media. Yun ang requirement. Opo. Ay hindi pala sila nag-publish. Ay requirement yun ng batas. Mag-publish kayo sa 2 print media. Kahit na anong print media yan, basta binabasa ng mga tao. Ini-improve ang mga tao na kayo ay lalahok sa party list. At sa kayong isa pa, kailangan, hindi ko na makuha yung proper term yung sasama sila sa deliberation ng COMELEC. Ay siguro ay proseso yun na tatanungin sila, ganyan, deliberation nga ay hindi pala nila ginawa o walang record. Ay paano yan? Ay kasi nga nung 2019, nung sila, nanalo sila, ay nakaupo naman po si Duterte noon hindi ba? Ayan po ayaw nilang sumunod sa batas sila ang batas. Ang akala kasi nila sila ang batas, ay may katapusan po yan Opo. Yung kapangyarihan ng tao, may katapusan yan. May limit yan. At saka nung 2022, ang sabi nila, ay bakit pinaupo kami, Ang sabi ni Cardema, ay bakit pinaupo kami nung 2019? Bakit pinaupo kami nung 2022? At ngayon, nanalo na naman sila sa 2025, ay yun na nga may hangganan po ang kapangyarihan ng tao. Ay nakaupo si Duterte noon, ay adi papaboran ka, di ba? Ay ngayon wala na, ay problema mo na yan. Hindi problema na.
Iyan ang kasalanan na yan, kasalanan nyo yan. Oh, iyan po at ito ngayon, si Sara Duterte, ay bakit yung impeachment na kung saan ay legal po yan Legal po yan, panahon pa ni Kristo. Ginagawa na yan, ini-impeach. May nabasa nga po ako May nabasa ako nung, yun nga, yung panahon ng Roman, siguro panahon ni Kristo yan, una pa kay Jesus Christ. Yung maganda po ang nabasa ko yung isang senador ay nagkaroon siya ng barko. Opo, bumili siya siguro ng barko, aywan ko lang kung itinatago niya o talagang sa kanya yun o mayaman siya, bumili siya ng barko. Ay ang nangyari ay nalaman ng Senado, inimpeach siya kasi bawal yun na bibili ka ng barko. Kung senador ka, bawal bibili ng barko. Ayun ang batas nila. Ay parang sa atin yan yung tandang-tanda ko yan kung senador ka, hindi ka pwedeng mangontrata. Opo, kahit na yung asawa mo, directly and indirectly sa gobyerno. Hindi ka pwedeng papasok sa mga construction. Ay inimpeach yung yung kasi bumili siya ng barko na napatunayan na mayroon siyang barko. Ayan po sinisir ko lang po sa inyo yung nababasa ko na ano ang kapangyarihan ng Senado. Opo. Kahit na sarili nila kahit na ka-member nila, pwede nilang i-impeach. Sa bagay ay mayroon tayong ganyan na hindi namang impeach ang tawag dyan. Pwede kang isuspindi kasi mayroon silang ethics committee yan Pero siguro isang buwan lang o 2 buwan, aywan ko kung aabot na 6 months. Hindi ko alam yan. Suspindihin ka. Hindi ba? Ganun lang po yan ay dito naman i-impeach ka. Ay bakit dadanglag ang dugo? Kalukuhan po yan. Pero bago po ako magtuloy-tuloy ay nais ko lang po muna pasalamatan yung mga sumusubaybay po sa atin. Ay nga pala kahapon nag-comment si Concepcion Barsi, sumang-ayon siya doon sa sinabi ko kahapon na may dayaan talaga yung 2022 election. Oo, yun kay yang nanaro sila Sara at saka si Bongbong Marcos. Kaya nga kako, tinalakay ko doon kahapon, ang sabi ko, kung ipipilit ni Trillanes yan, kasi ang title ko po doon kahapon ay bakit hindi nanalo si Trillanes at saka si Pacquiao. Ay kung ipipilit ni Trillanes yan na walang dayaan, ay marami po ang kakamping. Marami na naniniwala na may dayaan. Ngayon ay ginamit pa niya ang Magdalo. Nagsurbi daw ang Magdalo. Ay ang tao kasi pwede magsurbi din Ako, halimbawa, buong kamag-anak ko, mayroon akong 100 na pwedeng tanungin. Tatanungin ko sila kung sinong ibubuto nila. Surbi din yun, hindi ba? Mayroon akong kakilala na 100. Tatanungin ko sila. May kaopisina ako na 100. Tatanungin ko sila. May kaibigan ako na 100. Tatanungin ko rin sila. Ganun po. Pwede ay sa kamag-anak ko lang Hindi ba? Puro kwan sila hindi sila bubuto kay Bongbong Paano nanalo yan? At saka ang masama pa doon sa ginawa ni Trillanes ay ginamit niya yung Magdalo. Nagsurbi daw ang Magdalo. At sa surbi ng Magdalo ay panalo daw si Bongbong Marcos. Ay tika muna. Ay halos lahat po ng tao hindi naniniwala sa surbi. Ay bakit
ako nga hindi ako naniniwala dyan kasi may reason ako Hindi ko naman ma-verify Bakit ko pag-abalahan yan? Kaya hindi ko rin ipipilit kung ano bang survey yan. Kahit na survey ko yan o ako ang nag-survey, hindi ko ipipilit yan. Kasi nga pag sinabi ko na hindi ako naniniwala sa survey, pangangatawanan ko yan. Ganun po yan. Ito po ang mga pasasalamatan ko na sumusubaybay sa atin. Si Pussycat, si Doris May, salamat po sa inyong lahat. Si Antonino, si Romel, si A.B. Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Alvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Piculio, Prico Muubriak, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, si Michael Apasimli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas, with Attorney Claire Castro, Kawalde Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito nga pabubulaanan natin na hindi maganda o hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na bloodbath. Walang papatol dyan. Opo, yung salita na yan. At si Bongbong Marcos nga, kaninang umaga, pagbukas ko ng mga YouTube channel ay nagsalita din si Bongbong Marcos. Sabi niya, we do not, ayaw nila ng gulo. Ang sabing ganun. Hindi ba? Bakit ito ganyan ang sinasabi niya, si Sara Duterte, bloodbath daw, kung yung impeachment na yan. Ito po, ang isishare ko po sa inyo Genesis 9:6. Whoever shed human blood, by human shall the blood be shed. For in the image of God has God made mankind. Yan po ang makikita natin sa Genesis chapter 9 verse 6. Ulitin ko lang po Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed. For in the image of God has God made man. Ayan po. Kung sino daw ang papatay ng tao,
Ang sinasabi diyan ay papatayin ang tao, di ba? Sa standard ng tao, ang tao rin ang papatay doon sa tao. Yung pumatay, hindi ba? For in the image of God, dahil ang tao po ay ginawa sa pamamagitan ng image of God. Ayan po ay hindi nga pwedeng hindi hindi nga pwedeng papatay ka na lang ng tao Hindi nga pwede. Ang reason ko diyan ay napakasimple po yung hininga po ng tao ay galing po sa Diyos yun Yung hininga. Si Adan ay putik lang yun pero hiningahan siya ng Diyos. God breathed in his nostril and Adam become a living being o sa iba, living soul. Kaya sa tao po may parte ang Diyos. Sa tao may parte siya. Yung breath of life na nawawala yan o bumabalik yan sa Panginoon pag namatay na ang tao. Ngayon ay simpre ay kung may parte doon ang Diyos tapos papatayin mo yun, adi parang pinatay mo yung Diyos doon, hindi ba? Kasi may parte ang Diyos doon Yan po ang reason ko. Hindi ba? Ay kaya nga siguro ito iniisip ko lang naman lahat ng nangyayari sa iyo alam ng Diyos kasi may parte siya sa iyo walang maitatago sa kanya. Hindi ba? Ganun po 'yan. Pero ang kwan dito, whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed. For in the image of God has God made man. Ayan po punta ngayon tayo dito sa Leviticus chapter 24 verse 17. Whoever kills any man shall surely be put to death. Ayan po ang reglamento na ibinigay ng Diyos kay Moses. At naisulat nga yan sa Leviticus. Ay marami pong pinagsulatan na ganyan. Marami. Pero ay ito lang ang pinili ko, itong Leviticus. Ito kasing mga Libay ay kwan yan isa yan sa tribo ng Israel. Pero ang mga Levites o ang mga Libay ay hindi sila nagtatrabaho yan. Lahat sila ang nag-aasikaso ng simbahan. Yan po. Iyang mga sulat na yan na ginawa ni Moses ay sila ang nag-aasikaso niyan. Tinatago nila yan. Sila ang nangangaral. Sila ang nagiging pastor. Sila din ang kumakanta. Pero hindi sila nagtatrabaho. Yan lang ang trabaho nila, yung sa simbahan. Opo. Ngayon ay nakasulat dyan sa Leviticus chapter 24 verse 17, whoever kills a man shall surely be put to death. Matindi po ang pagkasulat, hindi ba? Ayan. Ay bakit ito si Sarah gusto niya yung impeachment ay bloodbath daw. Ay hindi po kasi nga quasi-judicial body nga yan Bagamat hindi sila mga attorney yan, ay temporarily mag-a-assemble sila bilang isang hurado. Na parang hurado. Huhusgahan yan. Siyempre, ipapalad lang ang ipipresenta ang mga dokumento. Dapat ay ipresenta mo ang mga dokumento mo, Sarah, hindi ba?
Bakit magiging bloodbath yan? Ang magiging bloodbath kung extrajudicial na yan, papatay ng mga tao. Hindi ba? Extrajudicial po yun. Ay ito nga, quasi-judicial nga ito eh. Ay hamak mo, si Robin Hood Padilla kahit na hindi naman attorney yan, haharap yan na maging hurado, hindi ba? Hindi po bloodbath yan. Proverbs 28, verse 17. A murderer's tormented conscience will drive him into the grave. Do not protect him. Yan po ang nakasulat. Yung konsensya daw ng murderer ay natuturment yan. Ay nakasulat po yan eh. Yung konsensya niya ay natuturment kung siya ay pumatay. At yun ang nakakapagdala sa kanya doon sa libingan. Yan po nakasulat eh. Natuturment yan. Ngayon ay maaring yung iba hindi natuturment dahil hinahanap-hanap na nila yung pagpatay. Kasi nasanay na sila. Ay mas delikado po yun. Mas delikado. Kasi nga, hinayaan na sila ng Panginoon. Hinayaan na. Ipinagkaloob na sila sa dyablo. Nakasulat din po yan sa Biblia. At yun po ang delikado. Yun ang delikado na mapasama ka dun sa mga ganong tao o maging kaalyado kanila. At yan nga ang nangyayari ngayon, hindi ba? Halos lahat po ng Duterte supporters, yung mga kaalyado niya, isa-isa ngayon nagkakaroon ng kaso. Tingnan nyo po si Harry Roque, hindi ba? Kung ano-ano nang sinasabi. Hindi ba? Ay Duterte ko yan eh. Si Pantaleon Alvarez, hindi ba? Isinuplong ng kanyang panganay na anak na lalaki, hindi ba? Ay malamang iimbestigahan yan. Kaya pala kako, hindi makaalis si Pantaleon Alvarez kay Duterte. Bagamat siya ay tinanggal na as Speaker of the House, hindi pa rin siya makaalis. Kasi nga ay mayroong ganyan. Si Arnel Ignacio, hindi ba? 1.4 billion na worth ng lupa ay binili niya. Mag-isa niya siguro o kung sino yung kasama niya dyan sa administration niya pero hindi alam ng board. Ayan po, hindi ba? Kaya nga hanggang ngayon hindi niya masagot eh. Wala siyang maisagot eh. At paano naman niya masasagot yan? Ang nagsuplong sa kanya yung empleyado ng UWA, hindi ba? Empleyado po ng UWA, nabasa ko. Wala siyang lusot dyan. At ito ngayon, si Sara Duterte ay impeach na talaga ito eh. Pero ay walang natin kung makukumbik yan. Ay para sa akin, makumbik man yan o hindi, ay basta i-expose natin kasi po ang order sa atin ng Diyos ay do not participate in the unfruitful work of the devil, but rather expose them. Ayan po, i-expose lang eh. Bahala na ang Diyos dyan. I-expose natin ang i-expose. At takot po yan. Pag gumagawa ng kasalanan ng isang tao, they do not want to come to light. Yan po ang nakasulat. Because they are afraid their evil deeds will be exposed. Ayan po, maliwanag po yan eh. I-expose lang natin yan. At saka, nga pala
kahit na hindi siya makumbik ngayon, ay after a year, pwede na naman siyang kasuhan yan. Oh, pwede. Kasi maghihinto lang ng 1 taon, hihintay ng 1 taon, pwede na naman siyang kasuhan yan. Oh, ay 3 taon pa yan. Ay di mayroon pa, hindi ba? Oh, pwede pa. Kahit na hindi siya makumbik ngayon, i-expose yan. Kaya nga siguro ang sinasabi niya ay bloodbath. Kasi nga ay baka uupa siya ng tao yan para patayin yung mga testigo di ba? Baka yun ang ibig niyang sabihin ay wag naman sanang pumayag yung iba na makikilahok diyan sa ganyan. Oh. Quasi-judicial po yan Oh. Bakit mo hahaluan yan ng pagpatay, hindi ba? Bakit bloodbath? Oh. Ay walang natin kung ganyan talagang style niya o ganyan talaga ang itinuro sa kanya, hindi natin alam. Pero ito ay sinabi ko na yung mga isinasaad ng Biblia. Do not protect him. Kung siya man ay pumatay ng tao o nagpapatay siya ng tao, do not protect him. Oh. At yung konsensya niya, kung may konsensya pa siya, kung may konsensya, kasi nga ay sinabi ko na mayroon kasi talagang tao na na nakakatakot na talagang ipinagkaloob na sila sa ganun Opo. At yun po ang nakakatakot. Opo. O sige po, at hanggang dito na lang po at bago po ako mag-umpisa ay nananalangin po ako sa Panginoon na sana yung nakikinig sa atin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng maraming salamat po.